ba po ang mga bahagi nitong panukalang batas 4244 na ito na sa palagay niyo ay labag sa saligang batas sa Philippine Constitution? Attorney Mars? Sa kabuuan ng tingin ko dito, no, bilang abogado at konstitusyonalista, ito ay talagang labag sa saligang batas. Sapagkat una sa lahat, meron na tayong tinatawag na population policy in our Constitution, and that is embodied in Article 2, Section 12, which states that the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception, and so on and so forth. Ibig sabihin, yung saligang batas na mismo ang naglagay ng population policy sa ating bansa. Ano pa? Para kaya pa itong batas na ito na papalitan o iibahin ang pulisiya sa populasyon na mismong ginawa na ng pinakamataas na uri ng batas. Walang iba ang ating Constitution. So on that score alone, the entire reproductive health bill is unconstitutional. Pero kung hihimayin po natin yung mga provision, abay napakarami po para ka po naghahanap ng buhangin sa dalampasigan, sa dami po ng napaka-mali at labag sa konstitusyon ng mga probisyon ng panukalang batas na iyan. Nais mo pong magbanggit ng mga partikular na mga bahagi ng saligang batas kung ano inilalabag nitong HB 4244 na to? Yes. Isa dyan na Dr. Racelis, Aliza, na itong RH bill na ito ay nagpo-promote ng paggamit ng tinatawag nating contraceptives. Ako ay tutukoy lamang ng mangilan-ilang contraceptives na pwedeng gamitin at ipamudmod ayon sa batas na ito. Ang isa dyan yung tinatawag na mga pills, lalo na yung after morning pills. Morning after pills. Morning after pills, no? At yung iba dyan, yung IUD, no? At saka yung tubal ligation. Okay, yan ay mandato ng panukalang batas na ito. Ngayon, ito po ay sasalansang o lalabag doon sa sinasabi ng saligang batas that it shall protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Ang saligang batas mismo ang nagbibigay sa estado ng obligasyon na pangalagaan ang buhay ng nasa sinapupunan. Ngayon, kailan ba nagsisimula ang buhay? Ayon sa saligang batas, from conception. At ito po ay dinefine during the deliberation of the 1986 Constitutional Commission. When does life start? At conception. When is that? Fertilization. Ibig sabihin kung kailan nag-meet yung egg and sperm, may buhay na, may tao na. Ngayon, yung morning after pill na tinatawag, yun ay lalagukin ng babae kinaumagan matapos niya makipagtalik. Ano ang posibilidad na yung egg at sperm, yung semilya ng lalaki at yung itlog ng babae ay hindi pa nagsama? Imagine, napakatagal ng oras bago ka uminom ng pill. So, ibig sabihin, may pinapatay ka na na buhay ng tao. At ang estado ay nagsasabi na dapat protektahan yun from the very beginning of human life. Kaya abortive ang reproductive health bill na ito. Kaya kung sino man ang nagsasabing walang abortion dyan, abay, tahasang pagsisinungaling ho yun. At hindi po yun katanggap-tanggap. Ang ginagawa ng saligang ng panukalang batas na ito, iniiba ang definisyon ng pagsisimula ng buhay. Kailangan po natin ipaliwanag na yung kahulugan na yon sa saligang batas ay nagmumula rin sa medical and scientific fact na pinatunayan. Ano po ang sabi ng Philippine Medical Association tungkol dito? In fact, ang PMA, ang Philippine Medical Association, ay kaisa ng simbahan na nagsasabi life starts at fertilization. At ito din ang constitutional definition na pilit iniiba ng panukalang batas na ito. Sinasabi doon, implantation. Magkaiba ho yun. Fertilization is different from implantation sapagkat ang implantation ay yung paglalagak ng fertilized ovum doon sa ovary ng babae. But from the time na na-fertilize yung egg at ma-implant, may buhay na ho At yun po yung kinikitil, yun po yung pinapatay ng reproductive health bill na ito. Maraming salamat po, Attorney Mark.